God. Kaya kung ngayon po, if you are praying for something, just trust God. He knows what He is doing. Ang gusto ng tatay natin, yung the best. Not, hindi yung mga pucho-pucho. Can I share another testimony with you? Okay, ang bilis pala ng oras. Hindi ko na malayan. This is quick. When we were in Sorsogon, bago nagsimula ang business namin, okay, sinishare na namin sa inyo, nag-start po kami sa food cart business. Food cart lang. And naalala ko po noon sa ice cream lang. And pagkatapos, nung humina ang ice cream, nadagdagan po yung aming mga items. Nagkaroon kami ng burger, ng french fries, hanggang may mga branch kami. Ilang branch lang naman. At dahil lang nagsusupply sa amin ng mga patties, patties, mga frozen products, kilala po siya, I'm not going to mention, kilalang-kilala, malamang kinakain ninyo, mga frozen product na kilalang-kilala, na branded, Ngayon, naghahanap sila ng provincial distributor ng items nila. Nung naghahanap sila, tinap nila kami. Gusto niyo maging provincial distributor? Pero kami parang sa amin, provincial distributor, we like that. At ako naman, nagtitwinkle-twinkle little star ang aking mga mata. Pag nakikita ko, uy, distributor. Kasi gusto kong alagi on top. Ganon. E di, sabi ko, sige, kahit anong mangyari, dapat maging provincial distributor tayo sa lalawigan ng Sorsogon. Ikaw ba naman, ikaw magsusupply sa mga maliliit na tindahan, ikaw ang magbabagsak. Di ba ganon? Eh di lahat, nagbigay kami ng application, we submitted everything. Alam niyo, nung sini-A kami, nung in-inspection, pumunta sa bahay namin. Ang bahay namin noon, payag-payag. Can you imagine? Oo nga naman, no common sense, no? If you are the head of marketing, papayagan mo maging provincial distributor na parang di mo nga alam kung saan ilalagay ang freezer? Can you imagine? Pero ang lakas ng loob ko. Why? Ang lagi ko si paniniwala, if the Lord wants us to become a provincial distributor, He will do it. Ganun lagi yung ko. Kaya wala akong pakialam what I see. But guess what? You know what? Nagkaroon kami ng meeting, naalala ko, nakatayo lang kami pareho ng manager. Kasi gusto ko nga kami maging provincial distributor. Parang gusto ko, kami ang piliin mo. Alam niyo kung ano nangyari? Masakit kaya ma-reject. Ulitin ko, masakit ma-reject. Tama? Ang nangyari sa amin, guess what? Nag-submit kami. 2 beses ata. Hindi kami nakuha na provincial distributor. Hindi kami na-approve. Why? Ang sabi sa amin, hindi kayo qualified. Kasi wala kayong enough na facility at hindi kayo capable mag-supply province-wide. Masakit yun. Diba? Hindi kayo capable and guess what? God is so good. Why? Alam niyo kung anong na-realize ko? Gusto namin maging provincial distributor ng mga frozen product. Pero ngayon, look what the Lord did. Ang gusto pala ng Panginoon sa amin, anak, gusto mo maging provincial distributor kayo, pero ang gusto ko sa inyo, maging national distributor, nationwide. You see, we keep on asking for, this is our dream. Ito yung plan natin. Ang plano ng Panginoon, napakalaki. And guess what? Not only provincial distributor, nag-supply na rin po kami dahil sa Panginoon, international. Can you imagine that? How great is our God? And sometimes we complain, Lord, why are you not giving this? Lord, why are you not answering my prayer? Lord, why are you not giving the desire of my heart? Dahil ang desire ng puso mo, mas malaki ang plano ng Panginoon sa iyo kaysa sa plano mo sa sarili mo. At alam ng Panginoon kung ano ang danger sa unahan. Father knows best. Isaiah chapter 55 verse 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Let's read this in Tagalog. Can we show sa Tagalog? Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. There are things that we cannot understand. Na ang hirap intindihin, na kahit anong unawain,
And sometimes, dumarating sa punto ng ating buhay na, Lord, hanggang kailan ako magtitiis? Lord, bakit ang dami ko ng prayer sa'yo parang hindi mo tinutugon? Lord, bakit Lord, lahat Lord ng naging mabuti akong tao, minsan may ganun tayo eh. Lord, nagsiserve ako sa'yo. Bakit? Pero Lord, bakit walang nangyayari pa? Just wait for what God will do in your life. And in waiting, trust the Father. Hindi ka ilalagay ng Panginoon sa lugar na madidisgrasya ka. If your plans will destroy you, the Lord will destroy your plans. Kaya mapansin ninyo, ang tao, ang daming plano. Tapos magtataka tayo, Lord, I keep on praying for this. Bakit, Lord, parang walang nangyari? It's because alam ng Panginoon at minsan hindi natin alam na ang plano natin sa sarili natin ay makakasama na sa atin. Pero ang gusto ng Panginoon, mapabuti tayo. Let me tell you bago ko po ito tapusin. Marami ang plano ng tao sa buhay niya. Tayo mismo, may kanya-kanyang plano. Plano natin sa sarili natin, plano natin sa ating pamilya. Pero wait lang, bago tayo magka-desire sa puso natin, ang Panginoon ang naglagay ng desire na yan. Especially if the motive is pure. Our prayer to God, may kinalaman po ang motibo. Why? We may be always in the church. Pwedeng lagi ka nasa church. Pwedeng lagi ka nagdadasal. Pwedeng lagi ka nagba-Bible study. Pwedeng lagi ka nagpe-praise and worship. Tapos may pinagpe-pray ka sa Panginoon, pero alam ng Panginoon kung ang prayer natin ay pwede nang makasama sa atin. Eto pa, be careful kung ano ang motibo ng puso. Huwag kang magtaka kapag hindi binibigay ng Panginoon kaagad ang pinagdadasal natin kasi baka naman yung prayer natin, yung motibo ay puro pang sarili lamang. The Lord did not create us for a selfish interest. Yung mga desire po sa puso natin, ang naglagay niyan ang Panginoon. Alam niyo po ba na natutuwa ang Ama natin na nasa langit kapag pinufulfill ang nasa desire natin? I just remember years ago, hindi po ako nasanay na every time magbe-birthday ako, ilang years na po ang nakakaraan na nag-celebrate ang birthday ko. Hindi po ako nasanay na may cake, sakto lang, parang normal lang ang birthday. Pero alam niyo po ba, one day, ilang years na nakakaraan, may nag-celebrate ng birthday ko po. And that was the very first time hanggang nagsunod na, sabi ko, Lord, grabe Lord, no? Naalala ko po ang kanta noon, pagpasok ko doon, kasi they surprised me, ang kanta, all my life you have been faithful. Alam niyo po, nung pagkanta ng ganun, tulo ang luha ko. Dahil lang sa cake, ang simple, no? Dahil sa cake, may handa na konti. You know why? You know why what the Lord told me? Anak, all your life, I've been so faithful. And I am now starting to fulfill yung desire mo sa puso mo. Unti-unti, magugulat kayo. Check ninyo ngayon ang heart ninyo. Yang mga nasa heart ninyo, ang magpufulfill niya ng Panginoon. Kung ang Diyos ang naglagay niyan, don't worry, ang Diyos din ang magpufulfill niyan. Minsan hindi natin pwedeng madaliin. Why? Baka hilaw pa. Paanong hilaw? The blessing of the Lord is already. He is our Father. It is the joy of our Father na i-bless ang mga anak niya. Walang tatay na malulungkot pag nakikita niya ang anak niya na nahihirapan. Nalulungkot ang tatay, nahihirapan ang anak niya, malulungkot yan. Pero pag ang anak niya, nakikita niya, nagtatagumpay, ang anak niya habang nagtatagumpay, tama ang puso, may tamang pananaw, ang tatay natin na nasa langit natutuwa yan. Nasasaktan ka, nagmumorn ka, nalulungkot din kaya ang tatay natin. Pero alam niyo kung anong mas masakit sa Panginoon? Kapag pinagpala na tayo, pero reklamo pa tayo ng reklamo. Ulitin ko, kapag pinagpala ka na, pero pag ang laman ng bibig mo, puro pa rin kulang. Ang sakit niyan. Tama po ba? Try mo magbigay lagi ng pansit, ng kung ano sa kapitbahay mo. Tapos ang sagot sa'yo,
kulang ang sahog. Tingnan nyo, di ba kayo nga sagutin lang kayo, binigyan mo ng isang mangkulang na pansit, sabihan ka na kulang ang sahog. Tama po ba? Kayo mismo masasaktan, binigyan na nga, nagreklamo pa. Can you imagine our Father who is in heaven, nagbibigay na, listen to this is what we realize ngayong panahon na to. Sometimes, ang daming panalangin natin and we are still waiting for our Father to answer us. Lord, asa na Lord ang sagot sa panalangin namin? Let me tell you this. We are expecting God to answer us the way we want na makuha ang sagot. The way na ina-expect natin, Lord, ito Lord, ang gusto ko Lord kung paano ka tumugon. Wait lang, iklaro natin. Diyos siya. He has a million ways to answer you. Do not expect God to answer you according to what you really want. Lord, eksakto Lord ganito dapat na oras, ganitong araw Lord dapat Lord, pagpasok ko ganito. Excuse me, do not dictate God what to do. He knows what to do. And He knows what He's doing sa atin. Tama? Kaya, bago po tayo magreklamo at paghihingi tayo sa tatay natin, can I tell you that our Father is just waiting right now sa atin? Anak, what do you want? You tell God what you want. But I'll give you, magbibigay ako sa inyo ng idea. Itong hapon po, asan po dito, may mga mag-asawa po dito na nandito, mag-asawa. You ask this afternoon something for your husband. Mag-pray ka sa Panginoon ngayon, hindi na para sa sarili mo. O kaya naman sa mga anak, you ask something sa Panginoon, again, hindi para sa sarili mo ha, this is very effective. Based on my experience, I don't know sa iba ha, when you are asking God, hindi puro pang sarili. You pray to God, tingnan ninyo, baka mamaya yung best friend mo, kapitbahay mo. O you try to pray, Lord, naaawa ko sa kapitbahay ko, itong tatay na ito, Lord, na wala ng asawa or whatsoever, I want to give something to this man. Lord, can you provide me so that I can be a channel to this man para sa taong to? You pray sa ganyan na prayer. Tingnan ninyo, it's very effective, not a selfish prayer. So again, ang tatay po natin ay gustong-gusto pagpalain tayo. You tell the desire of your heart, kahit hindi nyo sabihin, alam na alam ng Panginoon. And let me tell you, hihigitan pa yan ng Diyos. The things na hindi nyo pa nakita, the things na hindi nyo pa narinig, that's the plan of the Lord sa inyo. And before I end this po, can I tell you, even po kami, sa business namin, not only in business, ang na-realize namin ay, when you pray, mag-pray kayo, isipin nyo rin ang ibang tao. When you pray to your Father who is in heaven, remember that your Father who is in heaven is very much willing to bless you. The question is, ito ang question, even people at the back, are you ready? Are you ready? Lagi ko po ito sinasabi, ang pagpapala ng Panginoon, the gift of the Lord, ay so ready sa mga anak niya. Ang hindi na lang ready tayo. Why? Blessing can make us or destroy us. It can build us or destroy us. There are some people, okay, I have 8 minutes, pero hindi ko na po ito anuhin. Just to end this, I remember, may isa po akong tao na sobrang close sa akin. Sobrang close sa heart ko, na every time na may sakit siya or what, so affected ako. Every time na may malalaman ako na pangit na mangyayari sa kanya, I am so much affected because I love this person so much. Ngayon, naalala ko, I always keep, hindi siya nawawala. Yun ang isang tao na hindi nawawala sa prayer ko. Ngayon, pinag-pray ko siya, palagi ko siya pinag-pray, even the financial breakthrough, prosperity, whatsoever. And glory to God, I do believe it's not just because of my prayer, I do believe because she was praying. The Lord answered her ng sobra-sobra. Dito sa Pilipinas, 3 years siya sa trabaho, hindi siya na-promote. Sa ibang bansa, sa isang bansa naman, 3 years siya doon sa trabaho ulit, hindi siya na-promote. But when she started na magsik lalo sa Panginoon, when nagkaroon kami ng reconciliation, nagkaroon kami ng kapatawaran sa isa't isa, in just 1 year na nag-stay siya sa ibang bansa, the Lord promoted her 2 times in 1 year. But you know what? At naalala ko, grabe ang mga miracle. Halimbawa, ganito ha, I'll give you a miracle. Sasabihin niya sa akin, kaso ma-recognize niyo eh. Pero hindi, wala dito. Sasabihin niya sa akin, pwede po ba ako ganito mangutang?
take note of this ha, I will mention the amount. Pwede ba manghiram 150,000? Alam mo, ang sagot ko kaagad, I'm sorry, I cannot give you money. Hindi kita pwede mapautang, but may but ako. And this week, the Lord will provide you. Let's pray that even a stranger, ipoprovide ka ng Panginoon. And glory to God, alam nyo kung ano, wala pang 1 week ang testimony niya, ang iniram niya sa akin, 150,000. Pero si Lord, provide siya, nasa 250 to 300,000 in just 1 week. Mga tao na hindi niya inaasahan, hindi siya pinairam, biglang may nagbayad sa kanya. And so many things, so many testimonies na naranasan niya miracle. Pero nung pinakita na sa akin ng Panginoon na, take note of this, the character. God is not interested to what we have. He is interested to who we are. Kahit na 10 dyan ang bahay mo, 10 ang sasakyan mo, God doesn't care about that. Hindi dyan interesado at hindi mo ma-impress dyan ang Panginoon. Lahat ng gusto mo, possession, lahat yan, walang pakialam dyan ang Panginoon. Mas interesado ang Panginoon sa kung magiging sino ka, hindi sa kung anong magkakaroon ka. But you know what? Nung nakita ko yung taong yun, medyo dahil nga sa prosperity na, dahil sa mga financial blessing, because most of the people are praying now financial, when in fact, it's very easy for the Lord to bless us financially. And nakita ko dun sa taong yun, who is so close to me, aba, yung karakter. And which is all of us, we have that tendency na yumabang. Hindi tayo pwede hindi, I am so humble, I am so try mo. Yes, in testing, minsan nasa pinakailalim, pero ang testing minsan nasa ibabaw. When God bless you so much, tinetesting ka rin ng Panginoon. Kaya nung pinakita sa akin ng Panginoon na, yung karakter ng, alam mo, sabi ko sa Panginoon, Lord, anong nangyayari sa taong to? Kasi grabe na ang financial prosperity din. Nakita ko, you know what? One time, tumawag ulit siya sa akin. Sabi niya sa akin, can you pray for ganito? Alam mo, sabi ko sa kanya, I am very, direct to the point. You know what? Kasi super close naman sa akin. You know what? Binago ko na sa'yo ang prayer ko sa'yo. Hindi na financial. Hindi na kita pinagpe-pray ng financial. Sabi ko doon sa taong yon. Sabi niya, okay, ganito. Sabi sa akin, sabi ko, ang prayer ko na sa'yo, that the Lord will bless you spiritually. Kasi the Lord reminded me, you have prayed for your ganito, na i-bless siya sa trabaho, i-bless siya sa family, i-bless siya sa financial, at lahat yung dinupad ng Panginoon. And the Lord reminded me, you have forgotten one thing, na i-bless siya spiritually, na kahit maging mayaman na yan sa financial, kahit na i-promote yan, Panginoon, wag mo pong hayaan na malayo siya sa'yo. Because the worst thing na mangyayari sa tao, hindi yung mawalan ka ng pera because the Lord can provide that. Your Father can provide that. Kung ang mga damo binibihisan niya, kung ang mga ibon pinapakain niya, ikaw pa kaya na anak niya na pinag-alayan niya ng buhay? Ano ang hindi kayang ibigay sa iyo ng tatay mo? Who is in heaven? Sometimes we are asking God, Lord, asan na Lord? You told me, Lord, that you are faithful. You told me that you will fulfill your promise, that Lord, I will just declare your promises in my life. Lord, it's been years. I keep on declaring your promises. I keep on claiming your promises in my life, Father God. Lord, ang mga katrabaho ko, naunahan na ako. Lord, ang kamag-anak ko, naunahan na ako. Lord, ang kapitbahay ko, naunahan na ako. But Lord, where are your promises? Let me tell you, the Lord will fulfill His promises to you. Pwedeng magbago nga. Minsan nawawala na nga tayo ng faith eh. Minsan nga yung pananaw natin sa buhay, nag-iiba na. Minsan nga kung anong landas na ang pinupuntahan natin. But can I tell you this? Kahit sa ang landas ka pa pala pumunta ang Panginoon, na anak, nasaktan mo na nga ako ilang beses eh. Pero alam mo ang hindi pwedeng magbago sa Panginoon? May isang bagay na hindi kayang gawin ng Panginoon. Alam niyo kung ano yon? Ang hindi tayo mahalin ng Diyos, hindi niya yan kaya. Dahil mamahalin at mamahalin ka pa rin ng Panginoon. Ang hindi niya tuparin ang pangako niya sa iyo, hindi niya yan kaya. Why? He is faithful sa kanyang pangako. Even if hindi mo makita. Sa ngayon, pwedeng hindi mo makita. Sa ngayon, pwedeng hindi mo maramdaman.
But can I tell you, you know what, whenever I look back, pag naalala ko po ang kabutihan ng Panginoon, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, who am I? Galing lang naman ako, Lord, sa squatter na lugar. Lord, yung bata noon na sinabihan, walang mararating. Ang bata noon na walang pamasahe. Ang bata noon na nangarap lang magkaroon ng gatas ang kape. Ang bata noon na nangarap lang magkaroon ng peanut butter, cheese whiz ang tinapay. Lord, sino ako, Lord, para sobrang pagpalain mo ng ganito? Kung ginawa sa akin ng Panginoon, ano ang hindi kayang gawin sa inyo ng Diyos? Hindi nyo pwedeng itago ang kabutihan ng Panginoon kapag naranasan ninyo. And that is meant, dapat sinishare yan. Dapat ang bida sa testimony mo, hindi ikaw. Dapat ang Panginoon dahil siya ang tapat. Dapat ang lagi mong dinideklara ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Dahil minsan hindi na tayo mabuti pero ang Panginoon mabuti. Hindi na tayo tapat pero ang Diyos laging tapat. Tayo nakalimot pero ang Diyos hindi nakakalimot. Tama po ba? So palakpakan po natin ang Panginoon at tumayo po tayong lahat. Can we sing this song to God? You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Yes, you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways, Lord. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Let me pray for you. Can you close your eyes? Father, we just thank you, Ama, for your faithfulness in our lives. Panginoon, sobrang salamat na ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang sa amin. Napakatapat mo po, Father God, Lord, na minsan hindi na kami tapat sa iyo, pero ikaw na nanatili kang tapat sa amin, God. Panginoon, maraming beses, Panginoon, na marahil nasasaktan ka na namin. Dahil paulit-ulit na lalapit kami sa iyo. Paulit-ulit na lalayo kami sa iyo. Lalapit muli, lalayo ulit, pero patuloy mo kami, Panginoon, na minamahal, Father God. Lord, sobrang salamat, Lord, sa walang sawang pagmamahal sa amin. Sobrang walang sawang pag-guide sa amin, Ama. Lord, sobrang salamat, Father God, na napakahaba ng pasensya mo sa amin, Lord.
Panginoon, salamat sa lahat ng pagpapala. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagmamahal sa bawat isa. And today, Father God, I pray in the name of Jesus. Father God, patuloy mo po kami, Father God, na ilapit sa iyo. At hayaan mo, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw ang totoong yaman namin, higit pa sa lahat, Panginoon. Lord, as you bless all of us here, Father, Lord, it may be in form of financial, physical, emotional, mental, Panginoon. Lord, as you prosper us, Father God, Panginoon, one thing we ask, Father, wag mo po kaming hayaan malayo sa iyo. At lalo mo kami, Panginoon, ilapit sa iyo, Father God. Because, Lord, life is not complete without you, Father. Life will never be complete. Father, we thank you for everything that you did, Father. Lord, we thank you for loving us, Panginoon. What a great God we serve. What a faithful Father we serve. Lord, sobrang salamat po na hindi ka nagkukulang. Panginoon, this afternoon, Father God, I declare blessing over my brothers and my sisters here, Father, even sa kanilang pamilya, Father God, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Father God. Lord, we just thank you. We praise you and we honor you. We glorify your name. In Jesus' name, amen. Amen.